Musta? May bagong malupit na anime tayo ngayon. Like at subscribe ka na rin para lagi kang bida sa kwentuhan ng barkada nyo, at huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Isang pangmalakasang flashback na nga ang pinakita kung saan naganap 3 years ago sa isang isla, kung saan kinalaban ng mga tinaguriang hunters ang lupon ng mga dambuhalang langgam. Ngunit sa kasamaang palad ay matindi ang puwersa ng nasabing mga halimaw na siya nang ang kinasawi ng ilan sa mga hunter. Hanggang sa bigla na nga dumating sa eksena ang panibagong grupo ng hunters na kabilang na si Kuya Healer na nagngangalang Byunggo na agad tinugunan ang mga sugat ng isa sa mga nakaligtas na hunters, ang pangmalakasang Sakuragi ng grupo na nagngangalang Yuno, at ang Malathor sa paganap na kuryente na pinakilalang si Yansuk, na lubos kinatuwa na nga ng mga sugatang hunters at nandirito na nga raw ang mga S-rank hunters. Isang dambuhalang puting langgam na nga ang sumalpot mula sa kung saan, na ayon sa mga S-rank hunters ay maaaring leader ng mga nasupil nilang pulang langgam, dahil nga dito ay ipinaubaya na nila ang mga sugatang hunters kay Byunggo habang sila Yuno at Yansuk naman ay rekta binanata na nga ang dambuhalang langgam. Nakalaunan nga sa kabila ng lakas ng kaharap na antek ay nagawang talunin ng mga S-rank hunters. Nako, mukhang mali tayo boy, di pa yun leader, ika na nga lang ni Yansuk nang makita ang pagdating ng sandamakmak na mga puting langgam. Eddie more enemy mas happy, banat naman nga ni Yuno na mala Super Saiyan na nag-flex ng muscles niya. Samantala, sa isang banda ng isla ay pinakita naman itong si Boy Labo, na pinakilalang si Mr. Choi kasama ang ilan pa sa mga hunters. Na nagpasikat na nga rin ng kanyang mga paapoy-apoy na siya nang ang binato nito sa grupo ng mga halimaw na langgam na papunta sa kanila. Ngunit matindi talaga ang rasa ng mga langgam na ito at di man lang nagalusan ang mga puting langgam at tanging mga pulang langgam lamang ang nadala niya, sabay lusob na rin ng kanyang mga kasamahang hunters. Isang dekada na nga raw ang nakakaraan simula nung bigla na lamang nagsilutangan ang mga portals na nagkokonekta sa mundo sa ibang dimensyon, kung saan laman ang samet-saring mga halimaw at magical beast. Sa kasamaang palad ay wa-epek dito ang mga baril o anumang sandata ng sangkatauhan at tanging mga awakened lamang na may mga espesyal na abilidad ang kayang makalaban sa mga ito, na tinaguriang hunters. S-rank bilang pinakamalakas hanggang sa A-rank na pinakamahina, at once awakened na nga raw, kahit todo tumblang kapakaka-grind ay wala nang ay lalakas pa ang nakagisnan mong abilidad. At ayun na nga, balik sa kasalukuyan 3 years later noong mga kaganapan kanina, isang portal ang pinakita, sabay pinakilala itong si Mr. Kim at tropa nitong si Mr. Park, na balik sa pag-raid at buntis daw ang asawa niya. Ayon naman kay Mr. Kim ay solve ang problema nito sa pera kung sakaling maging matagumpay ang kanilang raid mission. Tila natigilan naman ang lahat ng dumating na at pinakilala ang ating bida, na si Jin Woo-sung. Nalubos pinagtaka na nga ni Mr. Park at kung malakas daw ba ang bagong dating na binata dahil binabati ito ng lahat. Natawa naman si Mr. Kim at kabaliktaran daw ito ng sinabi ni Mr. Park, at ang binatang nasa kanilang harap ay ang tinaguriang pinakamahinang hunter sa buong sangkatauhan, na maging sa mga A-rank dungeons ay nagkakade-ospital pa. At since nandirito nga raw ito ay nangangahulugan na madali lamang ang dungeon na kanilang tatahakin. Samantala, buntong hininga na nga lang ang bida natin sa kabila ng mga narinig nito, ngunit wala naman daw siyang magagawa dahil totoo naman, hanggang sa nagulat na nga ito ng kumustahin ng isang dalaga na nagngangalang Juhi. Sa Smeriasep naman Jinwoo injured ka na naman, galit na pagsalubong na nga sa kanya ng dalaga. Malayo naman daw sa bituka kaya huwag na masyado mag-alala itong si Juhi, sabay kwento na nga ang binata na wala raw kasi silang healer sa nakaraang raid nito. Nabwisit na nga itong dalaga at dapat daw may healer sila palagi ngunit kinontra na naman ng binata at sadyang mahina lang daw talaga kasi siya, tsaka sanay naman na daw siya kaya huwag na itong masyadong ma-high blood. Kalaunan ay nagpresente na nga itong pinakilalang si Song Chiol bilang kanilang captain sa magaganap na raid, na malugod na sinang-ayunan na nga ng ibang hunters since ito raw ang pinakamataas ang rank sa kanila. Sa kanilang pagpasok ay nagpahabol pa nga ng pagbiro itong si Mr. Kim at huwag nga raw lalayo sa kanila ang binata kung ayaw nitong ma-injure na naman. Habang itong si Jinwoo naman ay lubos nag-aalala at simpleng kutsilyo lamang ang dala, at ito nga lang daw ang abot ng budget niya, na mas okay na rin daw kaysa wala. Sa kanilang pagpasok ay napalaban na nga agad sila Jinwoo, na tuwang-tuwa sa nakuha nitong magic gem mula sa mga goblin. Ngunit sa kasamaang palad ay bumigay ang daladala nitong kutsilyo kaya ayon nadali ng isa sa mga goblin.
Agad tinugunan na nga ni Juhi ang mga sugat nito bilang kanilang healer, habang ang iba ay busy lahat sa pakikipaglaban sa mga nakasagupang goblins. Samantala, may sensinang usapan naman ang hatid ng dalawang ito at nitanda na pinakilalang si President Go, ukol sa napagmitingan nila ng gobyerno nila, na dinedemand sa kanila ang patuloy na pagsupply ng mga nakukuha nila sa mga dungeon, na ayon kay President Go ay okay lang naman dahil dito sila kumikita. Gamit nga raw ang mga magic gems na nakukuha nila sa mga magic beasts ay nakakagawa sila ng malalakas na sandata na pansupil sa mga nasabing halimaw. Kasama na rin ang mga mana crystals bagamat di kasing effective na mga magic gems pagdating sa paggawa ng mga sandata. Dito na nga nabahala si President Go dahil nais ng gobyerno nila na gamitin ang mga nabanggit na gems at crystals para sa panibagong source ng enerhiya at mag-generate ng elektrisidad gamit ang mga ito. Balik kila Jinwoo naman, nagawa na ngang matalo ng kanyang mga kasamahan ang mga nakaharap na halimaw sa dungeon. Samantalang itong si Juhi naman ay lubos ang pag-aalala sa kanya at lagi na nga lang daw siya napapahamak, na siya ring nagpaisip sa ating bida dahil sa buhis buhay na siya lahat-lahat ay kakarampot na rank magic gem lamang ang nakuha niya. Hoy, may kuweba rito, pagtawag na nga sa kanila ng isa sa mga kasamahan nila at may nakitang isa pang kuweba sa loob ng dungeon. Dito na nga sinabi ni Mr. Song na usually sa mga sitwasyon na ganito ay dapat i-report muna nila sa Hunters Association at maghintay sa mga susunod na utos, ngunit agad kinontra nila Mr. Kim at Park, at di-rank dungeon lang naman daw ito, tsaka buntis daw asawa ni Mr. Park, kakarampot na nga lang daw ang loots nila ay mababawasan pa kung sakaling may mga makisawsaw pa sa kanilang ibang hunter, ika na nga ng mga swap-ang na hunters. Gets ko kayo, pero delikado parent at di natin alam ang kaakibat na panganib nito, ribat naman ni Mr. Song, na kilaunay dinaan na lamang sa pagboto ang diskosyan nila. 6 ang gusto pumunta, 6 rin ang ayaw tumuloy, at since si Jinwoo na lamang ang di bumoboto ay dito na nga nakadepende kung tutuloy sila o hindi. Bagamat natatakot ay mas nang ibabaw ang pangangailangan nito at nasa ospital raw kasi ang kanyang nanay, tas magko-college pa kapatid niya, kaya kailangan niya raw ang pera. So ayun o ang bida natin. Samantala somewhere sa kung saan, ay ipinakita naman itong si Mr. Choi kausap ang kanyang alip Ores, na nagre-recruit ng mga panibagong hunters para sa kanilang guild, ngunit mukhang mahihirapan na nga raw sila makahanap ng mas malakas pa sa talent nilang si Cha Hae-in, sabay pinakita ang isang dalaga na atap ang atao na hinarap ang riding in tandem sa kung saan. Binasek nga lang nito ang pagkuha ng ninakaw na bag ng mga kawatan. Ngunit dahil sa patamblang naganap nito ay natanggal ang sombrero nito, at nakilala ng mga tao, ang S-rank hunter na si Cha Hae-in, sabay sibat ng mock honor ng mga tagahanga niyang persons. Sorry, todo sorry na nga itong si Jinwoo kay Juhi at dahil nga raw sa boto niya ay napilitan tuloy itong dalaga na sumama pa, at sana okay lang daw ito. Anong okay, mukha ba ako okay, kanina mamatay mete ka na tas ang lakas ng loob mong tumuloy pa? Try mo tanungin utak mo kung okay lang ba yan, pagkabwisit na nga sa kanya ng B-rank hunter na si Juhi. Abat kilaunay biglang kabig na nga si ate at sinabing kung talagang gustong humingi ng tawad ng binata ay i-library na nga lang daw siya nito next time, na kinagulat na nga ni Jinwoo. Natigilan na nga sila ng isang dambuhalang pintuang sa kanila ay bumungad at ngayon nga lang daw sila nakakita ng ganito. Bida-bida na naman nga itong si Mr. Kim at nandito na nga raw sila at di pwedeng umuwi silang wala man lang napala, at dito rekta na nga nilang pinasok ang kakaibang kwarto, kung saan sumalubong na nga sa kanila at lubos pinagtaka ang mga dambuhalang estatwa na laman ng nasabing silid, lalo na ang nasa gitna na lubhang kakaiba at pinakamalaki sa lahat. Pumukaw na nga sa atensyon nila ang isang plake, na nagsasaad ng mga kasulatan, The Commandments of the Kartenen Temple. First, worship the God. Second, praise the God. Habang binabasa ni Mr. Song ang mga commandments ay kinalabit naman ni Juhi itong si Jinwoo at nakita raw nitong gumalaw ang mata ng estatwa, hanggang sa magulat na nga silang lahat nang biglang magsara ang pintong kanilang pinasukan kanina. Galit na nga si kuya at ito na nga raw ba ang sinasabi niya, kaya ayaw niya sana sumama. Sa kanila na nga raw lahat ng makukuhang loot at uuwi na siya. Ngunit di pa man natutulak ang pinto ay namaalam na nga ito sa earth at sumalangit nang atikihin ng isa sa mga estatwa. Ano pa nga ba at takot na ang bomb alert sa buong kwarto, yan kasi mga swap-ang at bobo. Maging ang bida natin ay di na makagalaw sa takot, sabay tinitigan ang estatwa sa dulong nakakakilabot, at sa gulat nito nang titigan siya ng estatwa ay napa-flashback ng buong journey niya sa buhay,
at sa tanan nga raw ng mga napagdaanan niyang paghihirap at kasawian sa mga raids, na bagamat low-level raids ay buhis-buhay na para sa kanya, paulit-ulit habang siya ay nakaobserba lamang sa paligid, tinitignan ang bawat mga sitwasyon na pwede siyang sumingit, ay sa kung di malamang dahilan ay tila instinct na napasigaw na dumapang araw ang lahat, at siyang tunay nga ay bigla na lamang bomb iron ng atake ang dambuhalang estatwa gamit ang malalaser nitong mata. Di may pintang mga mukha at todo-todong takot na nga ang nadama ng lahat, at paano raw ba sila napunta sa paisting sitwasyon na ito? Huwag kayo gumalaw kundi malilintikan tayo lahat, sigaw na nga ni Mr. Song sa kanilang lahat sabay nilapitan si Jinwoo at kung di nga raw sila tinimbrihan nito ay baka nakikipagtungits na sila kay Papa God ngayon. Dito na nga napansin ni Jinwoo ang putol na braso ni Mr. Song na nagpatulong sa kanya na agapan nito. Dahil mukhang wala raw sila maaasahan kay Juhee na nagmoment na sa tabi. Kwento naman ni Mr. Song na sa dinami-dami raw ng mga naging raid niya ay sigurado raw siya na di lang basta B-rank ang higanteng kalaban, at maaring isa itong A-rank monster o baka nga S-rank pa, paliwanag na nga nito kay Jinwoo. Dito na nga napasok ang usapan nila sa commandments na saad ng stone tablet kanina, at napagtanto na maaring ang sinasabing God dito ay ang dambuhalang higanti na nasa kanilang harapan. Sa gitna ng pag-uusap ng dalawa ay bigla na nga lang umeksena ang isa sa kanilang mga kasamahan, at nagdadadada na di raw siya pwedeng basta na lamang mamatay sa lugar na ito, kung kailan pang nakakuha na siya ng kontrata sa isang bigating guild. Bida-bida na nga itong malaflash na dumamba papunta sa gate ngunit sa kasamaang palad ay natusta lamang ang tanga-tanga. Bukod sa takot ay mas naging malinaw na nga sa kanila na anumang oras gustuhin ng halimaw ay maaari silang tapusin ito. Kaya lubos pinagtaka kung bakit hindi nito ginagawa. Teka Mr. Song, ano nga ulit yung unang commandment? Bigla ang tanong na nga ni Jinwoo sa kanilang leader. Sinagot naman agad ito ni Mr. Song at dito tila napagtanto ng ating bida kung ano ang nangyayari, sabay unti-unting tumayo na tila may gustong subukan. Nang biglang mag-react ang dambuhalang estatwa sa kanyang pagtayo ay dito na nga napagtanto ni Jinwoo na tama ang hinala niya. Sabay sinabihan ang kanyang mga kasamahan na magbow sa harap ng rebulto. Pagtataka naman ang nadama ng lahat at bakit daw kailangan nilang magbow. Ayon naman kay Jinwoo ay ito raw ang ibig sabihin ng unang commandment, ang revere o paggalang sa God. Kalaunan ay sumunod na nga lang rin ang iba bagamat may mga pagdududa. At siyang tunay nga sa gulat nila, bukod sa durodemonyong smile ng rebulto, ay tila kumalma na ang nasabing dambuhalang estatwa. Tayo naman na nga agad si Kuya Kulot, at dito nakumpirma na ligtas na silang tumayo at gumana ang kanilang ginawa. Yehey na nga ang mga tanga at ligtas na raw sila, hanggang sa dito muli na naman silang nagulat ng bigla na lamang tumayo mula sa kanyang pagkakaupo ang rebulto na sa kanila ay nagpapakabog ng todo-todo. Sa Smeriasep kala ko tapos na, ano na Jinwoo, ikaw bida dito ano nasabi sa'yo ni Direk, tanong na nga ni Mr. Song sa kanya. Muli na naman ngang nataranta ang lahat habang itong si Jinwoo ay nabahala na naman at napaisip sa pangalawang commandment, kung saan nakasaad na praise God o purihin ang Diyos. Dito na nga bida-bidang sumingit ang isa na naman sa kanilang kasamahan, kung saan may paluhod-luhod pang ganap na dinasalan ang papalapit na dambuhalang rebulto. Hanggang sa magulantang na naman nga ang lahat ng bigla na lamang itong inapakan ng rebultong pang-ising-isi na naman. Ano pa nga ba at kanya-kanya na naman ang takbo ang mga bobo? Sa takot na sila ang susunod na mapagtripang apakan ng rebulto. May mga pa-flashback na nga rin si Kuya Kulot at di nga raw siya pwedeng mamatay dito, pero ayon, sumalangit na rin ang kaluluwa di na lang kasi tumakbo ang tanga. Praise God, anong bang kapuri-puri sa hinayupak na rebultong yan, pangangamba na nga ni Jinwoo habang tumatakbo kasama itong si Juhee. Gamit ang kanyang utak di tulad ng iba na puro lang putak. Ay lubos pinag-aralan na nga ni Jinwoo ang sitwasyon, at inobserbahan ang paligid. Hanggang sa dito mapansin na nga niya na may mga naiibang rebulto na may hawak na mga instrumento, at gaya kanina, ay iminungkahi sa kanyang mga kasamahan na tumakbo papalapit sa mga nasabing rebulto. Isa-isa na ngang nagsilapitan ang mga ito sa mga rebultong may instrumento at dito siyang tunay nga ay bigla na lamang tumutugtog ang mga nasabing rebulto at di na sinusundan ng dambuhalang nag-uurumintadong rebulto. Abat kung sino pa nga ang nakadiskubre ng pangalawang commandment ay siya patuloy na pa-trouble, dahil sa pab-ibong babaeng ito, tas sa huli FA friendzone ka lang naman sa Smeriasep iwan mo na nga lang yan, pagsarap iba kaharap, pero paghirap help kuno tas ikaw hinahanap.
Ayun na nga at si Jinwoo na tuloy ang hinabol ng pang-ising-ising rebulto, at muntik-muntika na ngang Map Isaac. Buti na lamang at matindi ang determinasyon ng ating bida na mabuhay, at barely na nakaligtas ng buhay. Sa wakas ay tumigil na rin ang rebulto sa pagwawala ngunit sa kasamaang palad, ay namaalam na isang paa ni Jinwoo at di na magawang makalakad. Todo burn na nga ng hilang spell niya itong dalaga ngunit since malala ang tama ni Jinwoo ay wala na itong magawa pa, hanggang sa napunta na nga ang mga ito sa sisihan, at kasalanan kuno ito lahat ni Mr. Song. Ika na nga ng swap ang na si Mr. Kim. Banat naman nga ang iba at si Mr. Kim raw ang may kasalanan dala ng kaswapangan nito, na ramibat din at mayorya raw ng boto ang nagdala sa kanila dito kaya huwag daw sila basta naninisi at nagtuturo. Sa gitna ng kanilang pagdidiskusyon ay bigla na naman nga umeksena ang rebulto at isang kakaibang altar ang basta na lamang lumutang sa gitna ng silid na kanilang pinagkakakulungan. Ayon kay Jinwoo ay ito na marahil ang pangatlong commandment na prove your faith to God. Kung saan ang paglutang ng isang altar ay nangangahulugan na may kailangan silang ibigay o isakripisyo sa Diyos. Iba rin talaga hulma ng bituka nitong si Mr. Kim na agad binunot ang espada niya at itinutok kay Mr. Song, at ito raw dapat ang isakripisyo at panagutan ang lahat since ito ang leader nila. Oo na nga lang si Mr. Song nang matapos na, at dito kinagulat na nga nila ng isang apoy ang nagsindi nang makapasok sa altar si Mr. Song. Agad ikinonsulta na nga ito ng leader kay Jinwoo at ano raw ba ibig sabihin nito, ngunit maging ang binata ay walang ideya sa nangyayari, kaya iminungkahi sa kanyang mga kasamahan na ay lapit siya sa altar ng kanyang mapag-aralan. Bagamat may pag-aatubili ang mga ito ay sinunod din naman siya, at sa kanilang pagpasok sa altar ay siya na naman ngang pagsindi ng mga apoy sa paligid nito. Ano Jinwoo, may ideya ka na ba? Ika na nga ni Mr. Song. Wala naman maisagot si Jinwoo kaya tinanong na lamang ang leader kung sakali ba ay may susunod sa kanila at magre-rescue. Maari raw ngunit since mag-iisang linggo na ay di siya nakakasigurado na aabutan pa sila ng mga ito kung nagkataon, sagot na nga ni Mr. Song sa kanya. Lubos na bahala na nga si Jinwoo at 7 araw daw inaabot ang tuluyang pagbubukas ng isang gate, na kung tawagin ay dungeon break, at nagbibigay daan para sa mga halimaw ng nasabing dungeon na makatawid sa kanilang mundo. Ito nga raw ang isa sa mga layunin ng dungeon raids, ang masupil ang dungeon boss sa lalong madaling panahon bago pa sila abutan ng 1 linggo. Kaya kung sakaling mab-aigo raw sila ngayon, ay magre-resulta sa pagtawid ng animal na rebultong kanilang kaharap. Kalaunan ay tinawag na nga rin niya sila Mr. Kim at Juhi na samahan sila sa altar, at nang masindihan na lahat ng apoy sa altar ay bigla na lamang nag-activate ang pangalawang raya ng mga apoy na kulay blue, sabay pinto ng silid ay biglang bumukas, na nagbigay pag-asa na nga sa lahat ngunit nangangamba peren kung trap lang daw ba ito. Natarante na naman nga ang lahat ng bigla na namang gumalaw ang mga estatwa at sa kanila ay unti-unting lumalapit. Hanggang sa mapansin na nga ni Jinwoo na tumitigil ang mga ito kapag tinititigan kaya iminungkahi sa kanyang mga kasamahan na huwag alisin ang kanilang mga tingin sa mga nasabing estatwa. Sa kasamaang palad ay kinain na nga ng kaba at takot si ate girl mong nakaalalay sa pilay nating bida, na siya nang ang Kumar Aipas ng takbo papalabas ng silid. Sa gulat ng lahat ay nagawa nga nitong makalabas, kasabay ang pagkamatay ng isa sa mga pulang apoy at slight na pagsara ng gate sa silid. Pilit inaalisa na nga ni Jinwoo ang lahat ng mga pangyayari simula kanina at sa pinakaunang commandment, at maaaring ang pangatlong commandment ay sinusubok lamang ang kanilang paniniwala since prove your faith to God nga ito. At marahil isang malaking patibong lamang ang pagbukas ng pinto, na dala na rin ng takot at panganib, ay nagbibigay ng false hope sa lahat. Bagamat pang malakasan ang mindset ni Jinwoo ay iba naman ang takbo ng utak ng ilan sa kanyang mga kasamahan, gaya nitong si Kuya na Kumar Aipas na rin ng takbo at sila ay iniwan. Napasigaw na nga lang si Jinwoo at sinabing wala nang iba pang gagalaw kundi talagang malilintikan na sila, basta't panatiliin lang daw nila ang kanilang mga mata sa mga estatwa ay magiging ligtas sila. Paliwanag na nga niya na ang mga blow na apoy ay tila timer, at kung sakaling maubos ng di sila nabibigo sa pagsubok, ay siya nang ang tagumpay nila at paglabas ng ligtas. Ngunit paano raw kung kabaliktaran ang mangyari, banat na naman nga ng swap ang nega pa, na si Mr. Kim, na todo drama na with matching payak-iyak pa at bagamat nagpapasalamat kay Jinwoo dahil ito raw ang rason kung bakit buhay pa sila hanggang ngayon, ay di raw tulad nito na binata ay pamilyado raw siya kaya hindi siya pwedeng mamatay na lamang, na ayon nga at iniwan na rin sila at umalis na. Umalis na kayong dalawa,
Sa tingin ko ay basta't may maiwan na isa sa atin ay mananatiling bukas ang gate. Mga bata pa kayo kaya mahaba-haba pa ang buhay nyo. Sige na Juhi, ikaw na bahala kay Jinwoo. Ika na nga sa kanila ni Mr. Song. Sa kasamaang palad ay todo nang hihina na nga ang dalaga, dala na rin ang kakahil nito kay Jinwoo. Kayo na lang Mr. Song umalis, ika na nga ng binata. Di ba sabi ko ako na magpapaiwan, ribat naman nga ni Mr. Song. Sa Smeryasep alangan naman ako magbuhat kay Juhi, kita nyo putol na nga pa ako, pagkabwisit na nga ni Jinwoo, hahaha gago. Napa-shut up na nga lang si Mr. Song sabay pinatulog si Juhi nang di na magpumiglas pa, sabay rekta umalis na kasama ang gaga, habang si Jinwoo naman ay naiwan na ngang mag-isa sa loob ng dungeon. Pilit pang ang nanlaban nitong si Jinwoo ngunit sa kasamaang palad ay ano ba naman laban nito sa mga dambuhalang rebulto, na pinagbabalibag na nga siya at kung ano-ano pa. Binalot na nga ng galit at puot si Jinwoo sa mga kaganapan, sa pagiging pinakamahinang hunter niya, sa buhay niya, sa mga problema niya, at bakit sa lahat-lahat siya pa napunta sa sitwasyong ito sa kabila ng mga ginawa niya para makasurvive sila, sa pagiging makasarili at gago ng mga tao. Ayaw ko pa mamatay, nabanggit na nga lang ni Jinwoo sa sarili niya at kung mabibigyan lang daw sana siya ng isa pang pagkakataon, at nang ilalast hit na siya ng isa sa mga rebulto, at saktong naubos ang timer na apoy, ay bigla na lamang lumutang ang isang notification ukol sa secret quest na Courage of the Week, at na-acquire daw ni Jinwoo ang qualifications para maging player, at dito pinakita na pinili niya ang yes. Sa gulat ni Jinwoo ay nagising na lamang siya sa isang ospital, at lubos pinagtaka na buo peren ang kanyang katawan. Napaisip na nga ito kung panaginip lang daw ba ang mga nangyari sa kanya, hanggang sa malihis na nga atensyon ni Jinwoo sa pagpasok ng mga lalaking ito, na nagpakilalang sila Woo Jin-chul, ang manager ng Hunters Association Surveillance Team, at ang kasama nitong si Kang Tae-shek. Ano kailangan sakin ng mga taga-Hunter Association, pagtataka na nga ni Jinwoo sa mga ito. Paliwanag na nga ng mga ito na 3 araw na raw siyang walang malay, na kinagulat na nga ng bida natin kaya napatanong kung kumusta raw sila Juhi at Mr. Song. Kwento na nga ng mga lalaki na todo-todong trauma raw ang natamo ni Juhi kaya ayon hanggang ngayon ay under pere ng psychiatric care, habang itong si Mr. Song naman ay di raw nila sigurado at baka mag-retire na sa pagiging hunter sa kadahilan ng naputol nga ang braso nito sa nakaraang insidente nila. 6 nga lang daw ang nakasurvive sa nasabing double dungeon na napuntahan nila Jinwoo, na bagamat alam naman daw ng lahat ng mga hunter na delikado ang kanilang trabaho, ay lubhang bihira raw ang ganitong karumal-dumal na pangyayari. Ngunit ang lubos na pinagtataka raw nila, nang makarating na sa dungeon ang White Tiger Guild na pinagsumbungan ng mga survivor, ay wala silang ibang nakita kundi ang katawan lamang ng binata at walang templo o mga rebulto na nabanggit ng mga survivor. Imposible nga raw ito ika na nga ni Jin-chul at mahirap paniwalaan ngunit sadyang pare-parehas at tugmang-tugma ang statements ng mga survivor para isawalang bahala. Sabay tinanong na nga itong si Jinwoo, bagamat espekulasyon lamang nila, kung naranasan daw ba nito ang tinatawag na Second Awakening. Lubos na gulat na nga itong binata sa naging tanong ng hunter, at napaisip na sobrang rare ng tinutukoy nitong Second Awakening, ngunit sa loob-loob niya ay tila nagbigay din pag-asa na baka naman totoo at lumakas na siya. Para malaman ito ay may dala na ngang mana meter ang dalawa, habang itong si Jinwoo naman ay di may tago ang pagkasabik na malaman kung ano na ang nagbago sa lakas niya. Walang ano-ano'y nadismaya na nga ang dalawa sa kanilang nakita sabay umalis na, at sinabing ngayon lang sila nakakita ng may 10 na power level lamang, na usually dapat 70 man lang sa isang normal na A-rank hunter, kaya lubos nilang kinahihiwagaan sa kung papaano nga raw nakasurvive itong si Jinwoo sa nasabing dungeon. Di naman nga naitago ni Jinwoo ang pagkadismaya, ngunit mas pinagtaka ang isang notification sa kanyang harap at bakit tila siya lang daw ang nakakakita. At dito na nga niya naalala ang parehas na mga notification sa nakaraan na inaakala nito na panaginip lamang. Bisita mode na nga sa kanya ang kanyang kapatid na si Gina na todo pinagalitan siya at lubos daw silang pinag-alala, na lagi na nga lang daw trouble at na-ospital, habang itong si Jinwoo naman ay napangiti na lamang at di inakalang makikita pa ang kanyang kapatid. Anong iningisingisi mo dyan? Sa susunod na mangyari ito. Aalis na lang ako sa eskwelahan para rekta na magtrabaho ng di ka na mag-hunter-hunter na yan, banat na nga sa kanya ng buwisit sa kanyang dalaga. Sorry na nga lang si kuya sabay tinanong na lamang ang kanyang kapatid kung nakikita raw ba nito ang notification sa kanyang harap.
Lubos na bahala na nga ang kanyang kapatid at ano raw pinagsasasabi nito, at baka kailangan pa nito ng masusing check-up lalo na sa utak, pero mukhang okay naman na daw ito kaya nagpaalam na lamang sa ating bida. Samit-saring notification na nga ang bumungad dito kay Jinwoo ukol sa pag-assist kuno ng system sa ating bida na tinagurian nito bilang player, at may penalty kung sakaling hindi makapag-comply. Meron din message tungkol sa isang reward ngunit mas pumukaw sa atensyon ni Jinwoo ang tungkol sa daily quest na strength training. Pagbukas ng mensahe ay bumungad na nga sa kanya ang tungkol sa 100 push-ups, 100 sit-ups, 100 squats, at 10 kilometro na pagtakbo, at may pa-warning na kung sakaling di niya raw magawa ay may kaakibat na parusa o penalty. Inihiga na nga lang ito ni Jinwoo at anong klaseng joke raw ba ito, tsaka nagkade-ospital na nga raw siya lahat-lahat magpupush-up pa siya sa Smeriasep naman, ika na nga ng ating bida. Samantala, ibinalita naman ng dalawang hunter kanina kay Chairman Go ang tungkol sa ating bida at mali nga raw sila na dumaan ito sa Second Awakening. Maging ang chairman ay nahihiwagaan din sa mga pangyayari ngunit okay na rin daw at hindi nagresulta sa dungeon break. Somewhere sa kung saan ay ipinakita naman itong si Miss Cha na pinakiusapan ni Mr. Choi na maging instructor sa papalapit na B-rank raid ng kanilang guild, na magsisilbing test at practical training na rin sa kanilang bagong recruits. Bagamat nagulat ang dalaga at medyo diskumpiyado raw siya sa abilidad niya na maging mentor ay ipinabatid naman ng guildmaster ang tiwala nito sa dalaga at talento nito bilang isang hunter. Balik sa ospital ay bigla na nga lang nagising si Jinwoo gawa ng isang kakaibang lindol na kanyang naramdaman, at nagulantang nang makitang napunta siya sa isang desyerto na may dambuhalang halimaw, na resulta na nga ng di niya paggawa ng daily quest niya. Biglang lutang naman ang penalty quest kung saan kailangan niya makasurvive ng 4 na oras sa loob ng nasabing dimension. Wala na ngang nagawa ang ating bida bagamat lutang peren at baka panaginip lang ang lahat, kundi tumakbo na lamang mula sa mga dambuhalang centipede na kung saan-saan nagsisilutangan, habang sa ospital naman ay todo hanap din sa kanya ang mga nurse nang bigla na lamang siya mawala sa kwarto niya. Barely na ngang nakasurvive ang bida nating di na halos makahinga sa pagod nang matapos na ang oras ng kanyang penalty quest, na siya na nga niyang pag-teleport balik sa kwarto niya sa ospital, na nagkahimatay-himatay na nga nang mahanap ng mga nurse. Samantala, nabalitaan naman na nga ni Juhi ang tungkol sa paggising ni Jinwoo kaya agad napapante sa ospital nang may ngiti sa mga labi nito. Natigilan na nga ito nang makita si Jinwoo na todo jogging sa labas ng ospital habang pinagchichismisan ng mga nurse na lubos ang pagkamangha sa ating bida sa kabila ng mga pinagdaanan nito. Sabay umalis na nga itong si Juhi at tila nakaramdam ng hiya sa binata. Samantala, pahinga mode na nga si Jinwoo habang nagmumuni-muni sa mga nadiskubre niya this past few days, kung saan nakumpirma niya na di raw imahinasyon ang mga notification sa harap niya. At sa tuwing natatapos niya ang isang daily quest ay may 3 klase ng rewards daw itong ibinibigay sa kanya. Ang full recovery kung saan tanggal pagod at sakit katawan, pangalawa ay ang ability points na kanyang nakukuha at siyang nagpapalakas sa kanya ng unti-unti, na pang-ising-isi na nga at parang laro lang daw, at ang pangatlo ay ang random loot box, na nagbigay na nga sa kanya ng isang kakaibang susi, sa isang instance dungeon, na lubos pinagtaka na nga ni Jinwoo dahil puro daw bandage at ballpen lamang nakukuha niya sa mga nakaraang araw. At syempre, mawawala ba naman pa flashback kung saan ipinakita mga kaganapan 4 na taon na ang nakakaraan, kung saan bigla na lamang hinimete ang hermit nila Jinwoo, hanggang sa napag-alaman na nga nila sa ospital na may eternal sleep disease ito o kung tawagin ng mga doktor ay final rest, isang sakit na basta na lamang lumutang nang nagsilabasan ang gates sa kanilang lugar, at theory ng mga doktor na marahil dahil sa exposure ng mga tao sa mana. Ayon din sa mga doktor ay life support lamang ang tanging mabibigay nila sa ngayon sa nasabing sakit. Habang nagmumuni-muni sa kanyang pa-flashback ay todo workout naman ang ating bida, at dito ipinakita rin noong mga panahong naramdaman niya ang kanyang awakening at naging hunter. Nalubos ibinida na nga nito sa kanyang kapatid dahil magagawa na nga raw nilang ma-afford ang treatment ng kanilang mama. Ngunit since ubod ng hina itong bida natin ay di ganoon kaganda ang naging pakikitungo sa kanya ng kapwa mga hunter, na siya nang nagbigay ng matinding hugot kay Jinwoo at lubos na panggigigil na lumakas. Matapos ang kanyang mga paganap ay rekta pinuntahan na nga ng binata ang instance dungeon na pagbubuksan ng susi na nakuha niya kamakailan, na nataranta pa nga noong una dahil biglang nagsara noong siya ay pumasok na. Ngunit nang makita ang isang dalaga na basta na lamang nakadaan ay napagtanto na nasa ibang dimension siya.
Mukhang ibang araw ito kumpara sa normal na mga dungeon lamang, na ikinabahala na nga ni Jinwoo dahil akala niya pwede niya lamang takbuhan kung sakaling mahirapan siya, hanggang sa bigla na nga lang lumutang ang isang notification na nagsasabing di nga raw siya pwedeng makalabas hanggat di niya natatalo ang boss o magamit ang isang teleportation stone. Hype na yan ranked dungeon nga nagkakade-ospital-ospital na ko nang may mga kasama, paano ko ngayon tatapusin tong dungeon na ito ng solo lang ako, pagkabahala na nga ng kinakabahan nating bida. Ngunit ano pa nga ba at wala na raw siyang choice kaya Eret na, di pa man nagtatagal sa loob ng dungeon ay bumungad na nga kay Jinwoo ang grupo ng goblins na ito, na rekta pinagtulungan na nga ang binata, sabay na pa-flashback na naman sa kanyang nakaraan kung saan lagi siyang nadadali ng mga ito, ngunit tila na iba na ang sitwasyon at nagawa ng makasabay ni Jinwoo, na kilaw na'y natalo na nga ang mga kalabang goblins, na maging ang bida natin ay kinamangha at tila lumakas na nga raw siya. Di pa man nakakapagpahinga si Jinwoo ay bigla na namang may lumabas na halimaw, isang steel-fanged lycan base sa name tag nito, na ayon sa binata ay mukhang mas malakas sa mga goblins. Sa kasamaang palad ay todo nanggatag na nga ang tuhod ni Jinwoo sa harap ng nasabing kalaban at tila na trauma na nga sa mga pinagdaanan nito, at kalaunan ay bigla na nga lang siyang dinambahan sabay lumabas ang like at subscribe baka naman, hahaha. At syempre bilang ganti sa mga solid supporters ng Recap Candy ay may chance ka pa manalo ng 1K twice a month po ito. Comment, like, share at syempre pinaka-importante subscribe ka lang po. Mas malaki chance ng active po sa comment section, hihi, salamat.